Para naman mabawasan ang epekto ng climate change, pinaigting ng MMDA ang kanilang operasyon kontra sa mga sasakyang nagbubuga ng sobrang itim na usok. Saksi si Lay Alves. Rush hour kanina nang harangin ng mga tauhan ng MMDA ang mga sasakyang nagbubuga ng sobrang itim na usok sa EDSA. Sinukat ang kapal ng kanilang usok o smoke density sa pamamagitan ng makinang kung tawagi o pasimeter. Ang mga nagbubuga ng usok na lumagpas sa 2.5 ang K-value o antas ng smoke density, otomatikong inisyuhan ng ticket at kinumpiska ang plaka. Nabaha po yung sasakyan namin, kaya yan lang po yung namin, yung sasakyan na gumagana, kaya yan po yung nagamit po namin. Hindi ko lang kay boss na gano'ng nangyari, na nahuli. Hindi nyo ba yan chinecheck? Kalating buwan noon, 15 days ako hindi bumiyahe. Ngayon lang ulit ako bumiyahe, hindi ko alam na pausok yan. 1,000 piso ang multa sa first offense, habang 3,000 naman sa ikalawa. At sa ikatlong violation, hindi lang 5,000 pisong multa ang parusa, kundi 1 taong suspensyon ng rehistro ng sasakyan. Kaninang alas 8 ng umaga hanggang ngayong pasado alas 10 ay 15 sasakyan na ang nahuli na anti-smoke belching operation dito sa bahaging ito ng EDSA. Kaya payo sa mga motorista, tiyaking maayos ang smoke emission ng inyong mga sasakyan. Responsibilidad ninyo ito sa kapaligiran. Hindi bago ang kampanya, pero pinaigting ito ng MMDA lalo't sanhi raw na sakit sa baga at maging sa puso ang usok mula sa mga sasakyan ayon sa Philippine Medical Association. Malaki rin daw ang kinalaman nito sa climate change na maaaring maging sanhi ng mga kalamidad ayon naman sa DENR. Yung obligasyon nila sa sasakyan nila, obligasyon nila sa publiko, obligasyon nila sa bansa nila, i-maintain nila yung vehicle. Ayusin nila yung makina ng sasakyan nila. Hindi lang naman kasi dapat ang gobyerno ang magtrabaho rito. Dapat magtulungan tayo lahat, specifically do sa mga jeepney operator, sa mga bus operator, na dapat i-maintain nila yung kanilang mga sasakyan. Hindi sila makakontribute sa pollution na yun ang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Pagtitiyak ng MMDA, hindi raw magiging ningas-kugon ng kampanya at sa halip ay araw-araw na ikakasa sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi.